Aga sa inyong gabos, mga tugang, sa mga nag-aantabay sa sato, pagi sa itong live stream. Magayon ang sa itong nadangog sa mga babasahon sa misang ini. Let's focus ko niyan sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyong ini, nahiling nato si Jesus, giraray nagtutukdo. But ang diferensya, nagtutukdok siya sa kaharinihan, closeness, kang pag-atang niya kang inyang buhay sa para sa iyang pasyon. Entonces, sinasabi nato, the words of a dying man are words of importance. Mahalaga ang mga tataramon kang sarong taong aram niya to, aram niyang magagadan na siya. Después kang kapitulong ini, 24, ang kasunod niyan, kapitulo na nagpapailing sa sato kang pasyon, pagtiyos, pasyon asin pagkagadan ni Jesus. Entonces, ang mga parabolang nadagog niya to, since last Sunday, kung na gigirumdum nindo ang parabola kang mga daragang mangmang asin mga madunong, no? Ngunyan, ang important parabolang ini nagtatao sa to ka mga importanteng leksyon. Ang duwang parabulo last Sunday and today speaks of paano kita makalaog sa kahadayan kang Diyos. Paano niya to mamamatean ang kingship of God in our lives. Ang keyword is mag-andam ka mo. Be ready. Be aware. Maaraman nindo. Mag-andam ka mo. Na ang paglaog nindo sa karin kang Diyos, taima niyan automatic. Dahil because nabunyagang ka, automatic, malaw ka na sa langit. No. Ang paglaog nga to sa kadayan kang kaguranan, may kang proseso. There is a process. Siring man, inaapudang kitang maggibok kag sa tong parte para kita makalaog sa kadayan kang Diyos. How come? Bakit ganun? Pwede namang sabihin kang Diyos, pinapatawad ko kamo sa indong mga kasalaan. Ngunyan, kapag kayo nagadaan, automatic kamo makaintra, makalaog sa kadayan kang Diyos. Alagad na nire-respeto kang Diyos ang satong kalayaan, ang satong freedom, ang satong will, ang satong kapasidad na pumili. Kaya nga yan ang challenge sa to kang kaguranan. Taano mo gagamiton ang imong kapasidad na pumili? Halimbawa, kapag sinasabi niya to, mamuton niya to ang Diyos. Let us love God. Ibig sabihin nun, sa kapos kang mga bagay, ang Diyos ang satong pipiliin. We will choose God among other things. And we use our mind, our choices. Pero kung pinipili niya to mga tugang mga bagay na harayo sa Diyos, therefore, we do not enter. Di makita makalaw sa langit. God wants to see us exercise ang satong kapasidad na pumili, magdesisyon, magkooperar para kita makalaog sa kadayan kang Diyos. Kaya nga sabi kang Diyos, mag-andam ka mo na ang imong pinipiri digdi sa daga. Be ready that what you choose are things which are right, not things which are bad. Kaya sa parabolang ini, nadagog niya to, parabola kang negosyo, parabola kang bangko, parabola kang ng mga biyayang itinaw sa to. How do we use them? What are our choices? Paano natin i-manage ini? Yan ang mga hapot na questions na astangon yan, sinasabi niya to. How do we choose life? Si Jesus, nagtukto sa sato.
para makalaw ka sa kaden kang Diyos, tulong bagay ang mairing na to sa Ebanghelyo mo niyan. Enot, ang katotoohan na kita naging tao, dahil kita empty. Dahil kita warang mga bagay. We were born not in emptiness, but we were born gifted by God. Dahil na tumalilig ako niyan. We were born gifted. Ang buhay, saro na yang balaog kang Diyos. Life itself is God's gift to us. Pero dahil lang yung life itself is gift to us, may kasama yung banda and lain na talento, mga kapasidad, mga balaog. Just imagine kung kitang mga gabus na tao, mayo kitang mga talento, di boring kita. Di ba? O kaya kitang mga tao, dahil man lain-lain ang mga balaog na itinausa sa to each is given a unique gift. Parang hardin na manlain-lain na burak. May rose, may sampagita. So beautiful. Pero halimbawa, ang hardin sa rulang klasik ang burak. Sa inutan, magayon. Después, boring na. Kita rin mga tao. Kung pare-pareho tayo ng talento, and this is a boring world. Pero salamat, may mga taong corny, may mga taong kengkoy, may mga taong may toyo, may mga taong matino, may mga artista, may komedyante, may pade, may obispo, may kurang, may teacher, may parad-parjak. Then it becomes a beautiful world. Basta ang mga taong inina ay pinagtao ang buhay, siri man ang balaog, sinisikap nilang ining gibuhon. So yan ang enot na sinasabi ni Jesus. Always be ready to realize that you were born gifted. Saro sa pinaka mabigat na experience kang tao, yung tinatawag natong low self-esteem. Yung mababa ang pagtingin sa kanyang sarili. Marami sa itong mga Pilipino ganyan. Ang ating filosofiya is sana. If only. Sana. Sana mayaman ako. Sana kasing ganda ko ni Vice Ganda. Sana kasing talino ko ni Einstein. Sana kasing taas ko si ganyan. Puro sana. Kapag ang filosofiya mo, prinsipyo mo sa buhay ay sana, that means you are looking at the others. You are not looking at yourself. Hinihiling mo ang mga balaog kang iba, pero di mo nararaman, tinihiling ang balaog na itinausa mo kang Diyos. Let us stop looking at the giftedness of others. Let us look at the giftedness of ourselves. Otherwise, mabubuhay kitang sana nakaganyan kita parati. Malungkot. Wag kita, tawag ito, self-esteem. Galit kita sa sadong sadiri. Sinisisi ang ating sarili. Tinitiis ang ating sadiri. We reject ourselves. And God does not want that. You are a precious person in the eyes of God. Sabi ni San Pablo, tayo niyo ba aram na kamo ang obra maestra kang Diyos, na ginimo paagi kay Kristo, para kamo maggibo kang mga magagayon na bagay. So beautiful. Are you not aware that you are God's master of art, work of art, made in Christ Jesus to do good things? We are gifted. God gave us gifts. Let us discover those gifts. Kaya ikaduha is ang satong pagiging aktibo sa buhay. Ang satong pagiging good stewards. Mga barahay na surugoon, makusog na surugoon. Hindi yung mga tatamad-tamad, mga walang silbi.
Daing kumpiyansa sa diri. Let us flex our muscles. Move our feet. Stretch our hands. Explode our hearts. Expand our minds. There's so many things na maaari kita mag-contribute, mag-gibo. Magugulat kita mga kadakul-dakul sa itong mga tugang na PWDs, persons with disability. They man sila nagmukmuk o they sila nag-blame of themselves. Some of them can paint using their feet, using their mouth. Amazing. May mga retirado, after retiring, they want to be active. Amazing. Yan ang gusto kang Diyos. Maging aktibo kita. Gamitin niya to ang satong mga balaog. And no one can ever say before God, I have nothing, Lord. And God will weep and cry. Parang sarong amang sasabihon, Aki, ba't mo naman sinasabi yan? Ginibo kita kagamang mga ina. Aram niya mo na katakul-dakul ang talento mo. So let us be active. Let us contribute. Let us share. Let us do something. Dahil lang kitang katulad kang sarugoon na sigurista. Ayun, naghukay, inilagay yung kanyang kwarta duman. Dahil man nagtubo. In the same manner. Pag dahil kita nagigibo, dahil natin dinuduskuret sa itong mga talento, we are the losers. Ang mga Pilipino, mga tugang, creative. Creative kita. We are good in making things, in doing things. Kaya nga, very sad kapag ang sarong Pilipino, sarong Kristiyano, dahil niya ine-exercise, ginagamit ang mga manlain-lain na balaog o talento na itinatao siya kan Diyos. Why? Because of fear. I'm afraid of failing. Natatakot akong pumalpak. No? Eh kapag ikaw takot, then you don't do anything. You freeze. Diba? That is one, isa rong epekto kang takot. You freeze. Dahil ka nang wala ka nang ginigibo. You have to break that fear. Sabi nga ni Jesus, do not be afraid. I have conquered the world. Ay ka matakot. Taggana na ako sa mundo. Kaibahan mo ko. Itinaw ko sa iyo ang asa kong Espiritu Santo. Ang kakusugan ka ngayong puso. Ani katulo, sa huling araw, mga tugang, kapag kita tumayo sa harapan kang Diyos, and we will be judged. We be judged sa bagay kung tano niya to isinabuhay, ginibo ang satong pagtubod. Kung tano niya to ginibo o ginamit ang satong mga talento, ang mga talents. Sabi ni Jesus, do good things so people will glorify my Father. Bear fruit, magkabunga kamo. Kamo ako sangak. If you stay close to me, you will bear fruit. Kaya nga, ang ikaapat na importante sa gabos, ang pagtubod. Faith. Pag kita may pagtubod, kinikilala niya to na ang kagurang nang ang naggibo sa sato. Kapag kita may pagtubod, kinikilala niya to na kita may kakayahan para mag-omaw sa Diyos, para magtabang sa itong kapwa, para maggibok ang badwaan kan Diyos. Kung kita may pagtubod, nagtutubod kita, kapag kita nagadaan, haharap tayo sa kausgar kang Diyos para makalaog sa langit. Kung kita magtutubod, aram niya to, yan ang dalan, pasiring sa kadayan kang Diyos. I will end with a little story. Dahil mo ko story ini. Nahilig ko to sa Netflix. The Crown. Yung buhay kang di Queen Elizabeth. Si Philip, ang agom ni Queen Elizabeth, si Prince Philip, dahil man siya mapagtubod. Secular siya. Sarong aldaw, inimbitara siya kang mga padi.
sarong padi. Kaya ba yung mga pading may problema sa indang mga pagkapadi? May mga issues inda. Iba, matanda na, retirado na, hindi nila aram anong gagigibon. Pag imbitar kay Prince Charles, pinagalitan niya yung mga padi. Sabi na, kayo mga padi, retired kayo. Wala naman kayong ginagawa, puro kayo dasal, dasal, dasal. Tignan niyo yung mga astronauts. Yan ang maganda. Action. Duman sila sa lain, they reach the moon. Nakaabot sila because of action. Pero nung na-interview ni Prince Charles yung mga astronauts, may man silang sinabing nakatouch sa kanya. Emptiness, sabi niya. Even the moon is empty. Beautiful ang world, pero empty. Das, wala. Wala mong ano sa buwan. Except ang ganda ng mundo. Sabi. And after a year or two, inimbitarang giraray si Prince Philip kang mga pading ini na may problema. Tapos si Prince Philip, siya ang nagpahiling. Sabi niya, alam mo, sa buhay na ini, ako, hadi, prinsipe, may mga tao nakapunta na sa ano. Pero, one time na-meet kong mother ko, na di magandang relasyon niya sa iyang ina, sabi sa ko, hapot sa ko, kansa kong ina, my son, how is your faith? How is your faith? Then napag-isip-isip niya, oo nga no, prinsipe ako, I have everything. Pero bakit wala akong meaning? Bakit parati ako nagagalit? Bakit confused ako? Pero nung hinaputan ako kang sa kong mama, Aki, where is your faith? How is your faith? Doon ko nahiling na importante ang pagtubod sa kagurangnan sa sutong buhay. Mga tugang, ang parabolang sinasabi sa tukang Jesus, yan, hinahaputan kita. How is your faith? Is it growing? Is it bearing fruit? Is it flourishing? O ang pagtubod mo, isinantabi mo na lang. And then you enter that's the world. So ang leksyon, let us make our faith fruitful. Let us make our faith rich. Let us make our faith go deeply. Magigibo niya ito yan, mga tugang paagi sa satong mararom na pagtubod sa kagurang ng Ama. Amen. Masilensyo kita kang ilang sandali.